Mga TikTokers na nakautas na ng tao. Oo, meron na pong mga TikTokers na nakagawa ng krimen. Pero sino-sino ba sila? Pero bago yan, alamin muna nga natin kung saan nanggaling ang TikTok. Ang TikTok ay isang social media platform at mobile application na naging way para sa mga tao na mag-create ng content may habang 15 seconds to 1 minute. Nag-umpisa ang TikTok sa mga filters na pwedeng gamitin sa lip sync, comedy skits at marami pang klase ng entertainment. Nagsimula ang TikTok noong 2016 sa May China at ang unang pangalan nga nito ay Douyin. Mas lumawig pa nga ito ng gusto nang mabili ito ng ByteDance Company na pagmamay-ari ni Zhang Yiming at tuluyan itong naging opisyal na TikTok noong taong 2018. At ngayong alam mo na yan, dumako naman tayo sa pinakapaksa. Alam mo ba na marami ng mga TikTokers ang nakagawa ng iba't ibang klaseng krimen? Pero ano-ano ba ang mga krimen na ginawa nila at bakit nila ito ginawa? At yan ang ating aalamin. This is Arvin Polo TV. Please subscribe once again for more video updates. Kaya naman simulan na natin. Unang bira, kilalanin natin si Ali Abulaban Jinkid. Siya ay isang sikat na impersonator ni Scarface sa TikTok. Gumawa sila ng skits kasamang kanyang mahal niyang asawa na si Ana Abulaban. Si Jinkid ay merong almost 945,000 followers ng mga panahong naging mas kontrobersyal ang kanyang buhay. Ang kwento ni Jinkid ay talaga namang nakakagulat dahil winakasan niya ang buhay ng kanyang asawa at ang kaibigan nito na si Raybird Baron gamit ang isang pamatay na armas. Naganap ang insidente noong October 21 pagkatapos tiktikan ni Jinkid ang asawa nito gamit ang isang spyware app na naka-install sa tablet ng kanilang anak. Sinasabing ang krimen ay nangyari sa isang apartment building sa may San Diego, California. Dagdag pa dito, ayon sa report na nakalap, palihim na pumasok si Jinkid sa apartment habang wala ang kanyang asawa. Sabay nag-install ito ng spyware app sa isa pa sa mga phone nito. At pag-alis ni Jinkid, narinig niya sa spyware ang tawanan ni Ana at ni Rayberg. At dahil dito binalikan niya ito, dito niya na nga ginawa ang karumal-dumal na krimen. Naglabas ng non-guilty plea ang abogado ni Jinkid kahit siyang pangunahing sospek sa nangyaring krimen. At ganun pa man, bago pa nangyari ang krimen, nagkaroon na rin pala ng police report si Ana laban kay Jinkid matapos daw siya nitong itulak. So sa makatuwid, noon pa man talaga, gigil na si Jinkid kay Ana. At ngayon nasa kulungan na si Jinkid at hindi na binigyan ng pagkakataon ng korte na makalaya pa o makapagpiyansa. At ngayon talakayin naman natin ng isa pang TikToker. Siya si Sanya Khan, isang Pakistani-American at TikToker creator na nagkwento ng kanyang karanasan sa pagkaka-divorce nila ng kanyang asawang si Rachel Ahmad. Sinabing pagkatapos wakasan ni Rachel Ahmad ang buhay ng kanyang ex-wife ay nagpakamatay din ito. Pero paano ba lahat nangyari? Si Khan ay pinanganak noong April 8, 1993 at namalagi sa Amerika kasama ang kanyang mga magulang. Naging magkarelasyon si Khan at Ahmad ng halos 5 taon at nagpakasal pa nga sila noong 2021. Maraming mga kaibigan ng mag-asawa ang nakapansing parang iiba na ang ugali ni Ahmad. Mahilig na itong magsabi na wawakasan nito ang kanyang buhay at palagi na itong merong mental breakdown. Kaya naman sa takot ay nag-file na ng divorce agad si Khan. At dito nagkaroon pa nga ng pagkakataon si Khan na magsimula ng content sa TikTok para malaya niyang ma-share sa kanyang 20,000 followers ang mga updates tungkol sa kanilang divorce at maging sa mga awareness na rin sa mga kababaihan tungkol sa kanilang karerang nangyayari sa kanilang buhay. At sa kasagsagan ng pag-file nito ng divorce, bigla na lang pinuntahan ni Ahmad si Khan sa apartment nito sa may Chicago na may recorded video pa nga sa mga CCTV ng elevator at kitang-kita naman talaga ang pagpunta ni Ahmad sa apartment ni Khan. At dito na nga nangyari ang karumal-dumal na krimen. At pagkatapos ng nangyaring insidente, nag-raise ng pambayad sa punerarya ang pamilya ni Khan gamit ang GoFundMe at nakalikom sila dito ng almost $36,000. At dagdag pa dito noong July 24, 2022, ginanap din ng isang prayer vigil para kay Khan sa kanyang dating eskwelahan sa may Chattanooga School for Arts and Science. At ngayon heto pa ang isa pang hindi makakalimutan na pangyayari sa mundo ng social media. Siya si Gan Suejong o kilalang si Fatty Goes to Africa, na isang Chinese street food vlogger. Si Suejong ay merong halos more than 5 million fans sa may China. Pinapakita nito ang iba't ibang mga klase ng pagkain sa iba't ibang bansa. At nagtapos ang kanyang buhay sa Indra Chowk Market sa bansang Nepal habang ito'y nagla-livestream pa nga noong Disyembre 2022. Naisugod pa nga siya sa National Trauma Center Hospital pero hindi na siya umabot pa. Sinasabi ngang pasimunon nangyari kay Suejong ay gawa ng kanyang rival influencer din na si Feng Zhengyong. At ngayon dumako naman tayo sa magjowang sina Doken Jovo at TikTok star Rory Teasley.
At naging matunog ang pangalan nila dahil kinitil ni Watkins si Teasley dahil sa video game. Oo, dahil sa video game pinatay niya ang jowa niya. Naging magkarelasyon ng dalawa ng halos 10 years at nakatira sila sa iisang bahay sa labas ng Detroit, USA. Tumawag umano si Watkins sa 911 para sabihing nag-away sila ng dahil sa paglalaro ng Overwatch at tulog na daw ng mahimbing si Teasley sa couch. Naisugod pa si Teasley ngunit ito'y nakadeklarang dead on arrival. Pero kahit anong palusot ang gawin niya, siya pa rin ang pangunahing suspect. Kaya naman si Watkins ngayon ay nasa otoridad na ng Oakland County Jail at hindi na pinapayagang magpiyansa pa. At ngayon tumungo naman tayo sa gay partners na naging mag-partners din sa pagkitil sa isang 29 years old na lalaking si Dakota Brashaw na natagpuan sa Roseville, Georgia noong August 2022 na may mga tama ng bala. Sila si Jante Cavon Collier, 23 anyos at Eric Dodds, 22 years old. Sinasabing silang pangunahing suspect matapos sinabi ng eyewitness na ang sasakyan ng dalawa na red truck at blue Dodge Challenger ay mabilis umalis palayo sa bahay ni Dakota. Naging sikat ang dalawa dahil sa pro-LGBTQ+ content at meron silang halos 800,000 followers sa kanilang social media app. Pagkatapos ng insidente, naglabas ng video si Eric at sinasabing inosente raw ang boyfriend niyang si Jante. Pero kahit anong gawin nila, guilty silang dalawa ayon sa korte. At ang motibo daw ng kanilang pagpatay ay para kunin ang Dodge Challenger na pagmamay-ari ni Collier. Ngayon talakayin naman natin ang kwento ng krimen na nangyari sa isang movie theater ng isa din TikTok star na si Anthony Baraha. Si Baraha ay kilala sa paggawa ng mga lip-sync videos sa mga content niya. Mahigit sa 1 million followers ang meron si Baraha at palagi ding million views sa mga ginagawa niyang content. At noong July 26, 2021, alas 10 ng gabi, nabaril ito sa ulo habang ito'y nasa movie theater sa Corona, California. Kasama nitong isa ding dalagang babae na si Riley Goodrich, 18 anyos, na hindi rin nakaligtas sa pamamaril. Nakarating pa sa ospital at unconscious si Baraha at naka-life support ng isang linggo, pero binawian din ng buhay noong July 31. At sinasabing ang kanyang pagkamatay ay isang totally unprovoked o wala talagang dahilan. Nahuli din ang suspect na si Joseph Jimenez, 21 anyos. Sinasabing kasama nito mga kaibigan niya sa may sinihan para nakikitaan siya ng kakaibang pagkilos. Umuwi si Jimenez at bumalik na may daladala ng bag na sinasabing pinaglagyan niya ng baril. Iniwan ni Jimenez ang kanyang kaibigan sa sinihan ng gabing yon, pero isa sa mga kaibigan nito ang tumawag sa pulis at sinabing baka nga si Jimenez ang gumawa. At tama nga ang hinala nila. At ngayon pumunta naman tayo sa isa pang TikToker na napaslang pagkatapos nitong makatanggap ng late night call. Siya si Carla Pardini, 21 anyos na nabaril pagkatapos lang nitong makareceive ng tawag na pinipilit itong lumabas ng bahay nila. Ito'y naganap around 10:30 PM noong September 20. Natagpuan si Carla malapit sa kanilang bahay na wala ng buhay. Si Carla ay meron 90,000 followers on TikTok at kinokontent niya ang tungkol sa mga fashion at paggawa ng mga dance step. Grabe no? Ngayon siya naman si Anthony Gagne na taga-Canada. Ang isa sa mga pinakasikat nitong skits ay ang pagpaint nito ng free candy sa van na pinaikot-ikot niya sa may syudad. At ito'y para makakuha siya ng atensyon sa mga otoridad. Sa madaling salita, sinasadya niyang gumawa ng mga simpleng krimen para mahuli siya ng pulis. Meron pa ngang pagkakataon na si Gagne ay nagsuot ng mask at pumunta sa isang bangko ng hating gabi. At nang mapansin na nga siya ng pulis, inimbestigahan na siya. At sa sobrang kakulitan niya, nasakote nga siya. Noong July 5, nakulong siya pagkatapos siyang makitaan ng mga peking pulang likido, rental car, gas mask na ginagamit niya para sa skit para makuha ang atensyon ng mga pulis. Nakalaya naman siya pero pinagbawalan na itong mag-upload ng anumang uri ng skits sa may TikTok, YouTube, at iba pang mga social media platforms. At ngayon lipat naman tayo sa iba. Kilala niyo ba ang cute na TikToker na si Yandiri Freak? Ang tunay niyang pangalan ay Mary Ann Oliver Snow na may 1.6 million followers at inaresto noong January 2021. Ayon sa kwento, kasama ni Freak ang mga kaibigan niya habang nagiinuman sa bahay. Nanonood daw sila ng mga ito ng Gotham at sinasabing ang armas na gamit ni Penguin sa palabas ay kaparehas na armas ng boyfriend niya. Kaya naman ang ginawa niya, kinuha ni Freak ang armas ng jowa niya at alam naman daw niya na wala itong bala dahil hindi ito nilalagyan ng bala ng boyfriend niya. At dahil sa kalasingan, nag-joke pa nga ito ng shoot to me. At sa hindi sinasadya, pumutok ang baril na naging sanhi ng biglaang pagkasawi ng kanyang kaibigan na high school friend niya pa naman. Si Freak ay nakilala sa TikTok dahil sa kanyang mga cosplay. Ngayon pag-usapan naman natin si Eman Sami Magdid na namatay pagkatapos siyang barilin ng kanyang sariling kapatid nang dahil lang sa pagsusuot ng crop top.
Ito'y naganap sa may City of Erbil noong March 6, 2022 at tinatayang 8 hanggang 9 na bala ang namahay sa katawan niya. Si Eman ay 20 years old na may totoong pangalan na Sama Jafer Ali at popular sa pangalang Marie sa TikTok. Nagkaroon siya ng 47,000 followers. Ito'y dahil sa mga kanta niyang patungkol sa love and relationship. Ayon sa interview, sinabi ng kanyang ina na winarningan na siya ng kanyang kapatid na wag magsusuot ng ganong klaseng damit, pero nagsuot pa rin siya. Kaya naman dahil sa krimen na ginawa ng kanyang kapatid sa kanya, inaresto siya at hinarap ang 15 years in prison. At heto na ang pinakahuling TikToker star, at siya si Mahek Bukhari, kasama pa ang kanyang ina na si Anstrin Bukhari. Silang mag-inang nakapatay na ng tao, pero paano nangyari? Ito'y matapos sa bulit umano ng kanyang ina gamit ang isang kotse, sila Muhammad Ashim at Sagib Hussein, parehong 21 anyos. Sinasabing sinadyang binangga ng mag-inang sasakyan ng dalawang lalaki at sa sobrang lakas pa nga ng impact na hati pa nga ito sa may dalawa. Dagdag pa rito, sinasabing ang motibo nila ay dahil sa obsession. Oo, iniwang kasi ng mga lalaking yun ng anak niya, kaya naman naisip ng kanyang ina na banggain na lang sila noong January 2022 para makabawi. Grabe no?